marami kasi dyan na sinasabing soft pork. May talagang out and out pork, ano, yung mga ayuda. Siyang katerba kasi yung ayuda eh. Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na naman. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito mga kabdit. Na-interview ho kasi itong si Senator Amy kung saan nilantad niya nga ho itong giniling budget ng 2026 national budget na binito ni Marcos Jr. kung saan nga ito sila school bukol. Tuwan-tuwa na naman ho, pag-uusapan din ho natin itong impeachment ni BP Sara dahil nga sa February 6 mga kabdite, mismo si Senator Aymin, nilaglag niya na rin ho yan na babanatan na naman ho siya ng mababang kapulungan. Samantalang yung kapatid niya mga kabdita, kalalabas din lang nito. Kasi alam na ho natin si Marcos Jr., di ba may 4.5 confidential funds yan noong mga nakaraang taon. Ngayong 2026 mga kabdit, another 4.5 billion confidential funds na naman ho ang ibinigay ho sa Office of the President. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Sabay-sabay tayo mag-react, mag-komento patungkol dito. Kaya mga update, reacta na ho tayo. Talaga naman, yan ang inaasahan ng lahat. Magandang umaga and Happy New Year! Sana! Alright. Now, Senator Marcos, hindi niyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan niyo po siya na giniling budget. But you have Senate President Tito Soto describing this as one of the cleanest budgets ever. Ano ho bang expect natin dyan kay school bukol mga ka-update? Natural, kakampihan ho niyan si Bangag. Mga ka-update, alam naman ho natin kung gaano karami o bilyon-bilyon yung ninanakaw ni Marcos Jr. para hindi kampihan netong si One Ball University. Diba? Ito ho kasi mga nasa minority mga ka-update, yan po yung mga taong may prinsipyo, lumalaban ho ng patas at nagseserbisyo sa katulad ho nating mga ordinaryong Pilipino. Etong mga nasa majority mga ka-update, yan ho yung, hindi naman ho lahat siguro, pero kadalasan, karamihan, nagpapahawak ho sa leeg kay Marcos Jr. Nagpapabayad ho ng mali-malita. Kaya ano ho bang expect nyo dyan sa Senate President? Pinagtatanggol niya nga si Marcos Jr. Wala daw hong, hindi raw ho yan sangkot sa korupsyon. Pinakamalinis na budget daw ho, yung 2026 na pinirmahan ni Marcos Jr. Katawa-tahuwa siya, mga kabdate ha. Pinagmumukha niya tanga yung sarili niya. Di ba? Kaya nga ito si Senator Amy, mga kabdate, sinabing giniling budget, kaya ho hindi pumirma yan dyan. Doon na, mga kabdate, hindi ho siya pumirma kasi alam po nila nanakawin lang ng mga, alam niyo na, kapatid ho niya. Tsaka sino pa ho ba'y magnanakaw dyan? Si Charis. Tsaka yung pinsan ho nila, si Luther King. Ay nako, marami akong comment, ayoko makipag-disagree, ano? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. We can see that, as commented by so many, unang-una, the foreign assisted projects, which are the large projects that we so direly need. In DOTR, for example, yung mahiwagang traffic, nako, ikaw, lumalagari ka, Karen, mula Makati hanggang Quezon City. Yung Metro Manila subway, wala nang pag-asa. Yung North-South commuter train, wala na rin sa DOTR. Also, we have the DPWH, the big projects there, the Metro Manila pumping stations, na alam naman natin, wala nang pag-asa rin. Yung Malabon, ang Caloocan hanggang sa Navotas, parati na lang binabaha, konting ulan, pati Senado, pambihira. At saka yung mga tulay, Cavite to Bataan. So this huge infrastructure projects that garner enormous commitment funds. Nagbabayad tayo dyan para lang hawakan yung pera. And syempre, nakakahiya. Parang naging balasubas ang Pilipinas, ayaw natin magbayad. So all these funds have been set aside. And ano ang linagay? Eto na nga ang mga porky, eto na yung mga giniling na taba na nagmula sa mga FMR. Ayan, very nice. Ako talagang advocate for agriculture, and yet, itong FMR, Farm to Market Road,
more than double. Ibig sabihin, talagang naging farm to pocket road kaya. At saka yung mga ayuda, kadami. Yan mga kabdit, yung hindi pa ho natin mga nakakalkal, yung mga farm to pocket roads, marami pa ho kasing proyekto dyan. Hindi lang ho flood control talaga yung pinaka ninanakawan ho nila dito. Oo mga kabdit, nabulgar itong flood control issue, pero marami pa ho. Katulad nga nitong 51 billion di umanong insertion ni Charis ng House of the Representatives mga kabdit, china-chop-chop niya ho yung budget, ha? Marami ho silang proyekto, lalo na dyan sa Ilocos Norte. Sinabi na rin ho yan ni Manong Chavit mga kabdit, na ba't hindi nyo tignan yung Ilocos Norte kung nasaan napupunta yung mga proyekto nilang ipinapagawa doon. Sinabi niya na ho yan, nilantad niya na ho. Isipin nyo doon nang galing yung presidente, doon namumuno yung minority ng Kongreso, pero sobrang hirap na probinsya ho. Nasa top 10 mga kabit, kung hindi ho tayo nagkakamali, top 6 na nasa pasok ko yan sa top 6 na pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Mantakin ho ninyo yun Diyan ho yan. Nacha-chop-chop ho nila yung mga budget. Nacha-chop-chop ho nila yung milyon-milyon, yung bilyon-bilyon. Saan ho napupunta? Sa bulsa lang ho nila. Yung nakikinabang ho dyan, yung mga kapwa ho nila magnanakaw. Diyan din ho sa mababang kapulungan. Kami namang ayuda. Ano ba nangyari? At ako, hindi ako against ayuda. We know that everyone needs a helping hand, particularly when there's a storm, a disaster, man-made or otherwise. Certainly, everyone needs a leg up. And yung AIX tupad, kaya lang, bakit lumobo ng Ayan mga kabdit, isa pa ho itong sinasabi natin yung mga ayuda na konting pera lang mga kabdit, konting ambon lang dito sa ating mga kababayan, nagpapahawak ho sila ng prinsipyo dito kay Bangag. Bibigyan lang ho sila ng 1,000, 2,000, sige, mataas na ho yung 5,000, sabihin ho natin yan. Tapos wala na, makakalimutan na ho nila yung ginagawa hong pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr. Billion ho, trillion ho ang usapin natin dito mga kapatid. Bibigay sa'yo 1,000, 2,000. Tuwan-tuwa naman ho tayo. Mas natutuwa pa ho tayo sa ginagawa ho nila yan. Samantala, hindi ho natin napapansin yung mga pamilihin lalong umaangat, bumabagsak ho yung ekonomiya natin. Lahat ho ng pamilihin, isda, karne, gulay, ang taas ho. Tayo mga ordinaryong Pilipino yung nahihirapan. Samantalang yung mga yan, yung mga hinayupak na yan, yung sinabi pang demandaan ka siya ni Noche Buena, yan ho yung mga may masasarap na buhay sa totoong nangyayari. Sila ho yung may pinakamasarap na buhay. Tingin nyo ho ba, pagkakasahin talaga ni, ng DTI yung 500 pesos na Noche Buena? Wala ho mga update. Kahit siguro maniniwala ako, mapagkakasa niya yung 200,000 Noche Buena. Siyempre mga kapatid, magyayabangin, marami hong pera yung mga yan, milyonaryo eh. Di ba? Tayo mga ordinaryong Pilipino, maliit ho kasi yung tingin nila sa atin. Kaya yung konting ayuda ho nila, pag nabigyan ho tayo, akala ho nila hawak na ho yung buhay natin. Ganyan ho yung tingin ng mga yan sa atin. Maliit yung tingin sa mga katulad ho nating ordinaryong Pilipino mga kapatid. Di ba? Kaya wag ho tayong pasilaw sa mga ayuda. Mas gugustuhin ko naman ho mga kapatid na etong gustong isulong ni Senator Marcoleta, pag 2,000 pababa yung kuryente mo, wala na ho, libre na ho, kesa naman ho bigyan ng ayuda, kasi alam naman po natin, pag napupunta sa ayuda, mga kabdit, marami hong mas kickback yung mga congressman, yung mga senado, lalo na ho, yung presidente. Mas malaki ho yung kinikita nila kung bibigyan ka ng ayuda. Diba? ganyang kalaki. Higit sa lahat, yung sa may sakit ba, yung maifip ng DOH, pinaglalaban ko noon, sana ibigay na lang sa mga local hospital. Tagal kong governor, naghihikahos lahat ng local hospital. Bakit ibibigay na naman per district sa mga iba't ibang politiko? At ang Pilipino ba, kailangan lumuhod sa politiko para maging, para magamot, para makapasok sa ospital, para makalabas ng ospital. Parang sa akin, hindi yata tama yun. Alright, okay. Isa-isahin po natin yan, Senator Marcos. So, it's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing soft pork. May talagang out and out pork, yung mga ayuda. Isang katerma kasi yung ayuda eh.
Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una, may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15. Babaklasin sa February 1 ang ICI. And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na Okay. naman. Kaya nakaka-nervyos and abala talaga ako. Now, of course, the president has come out with a veto. A Yeah. veto na kahapon. I don't have the gory details. Oo. But from what I gather, Ito mga ka-update, dahil inopen na rin naman ni Sen Aimee, itong alam na ho natin, yung 125 confidential funds ni BP Sara, ba't hindi naman ho natin buksan itong kay Marcos Jr. kasi mga ka-update, ngayon taon pa lamang mga ka-update, kapasok-pasok netong 2026, ito ho ang bungad sa atin ni Marcos Jr. Marcos Jr. office gets 4.5 billion confidential funds, intelligent funds for 2026. Ano ho yan mga ka-update? Ibig sabihin, sampal na naman ho yan sa ating mga taxpayer, sa ating mga ordinaryong Pilipino dahil isipin nyo ho yan hindi, nang nakaraan taon, ilang taon na ho lumipas, meron na ho siyang 4.5 billion na confi funds. Ngayong taon mga ka-update, ngayong taon na, isang taon lamang, meron na naman husang another 4.5 billion. Tapos sino i-impeach ng February 6 mga ka-update? Sino ho yung pinag-iinitan ng mga bababang kapulungan? Ayun ho yung vice-presidenteng nananahimik. Yung vice-presidenteng pumupuksa ng mga nagre-recruit ng mga NPA. Diba? Siya ho yung pinag-iinitan. Pero itong bangag na ito, itong kung magnakaw, wala ho talagang pakundangan, nananahimik ho yung mababang kapulungan. Tahimik ho sila. O, ano ho masasabi nyo dyan mga ka-update? Kayo na ho yung humusga sa kawalang hiyaan netong si Marcos Jr. at ng kanyang pamumuno dito sa bansa. Diba, pag-iinitan lagi, yung wala hong ginagawang masama. Pinag-iinitan ho nila yung lumalaban sa katarantaduhan, kawalang hiyaan ho nila. Diba? Yun ho yung kaya nilang pag-initan niya, mga Duterte. Yung mga pinklawan, maniniwala naman niya mga yan. Oo, dapat impeach yan si Sara Duterte. Pero pag kay Marcos Jr., pagdating sa confi funds ni Marcos Jr. na another 4.5 billion na naman, nasaan ho sila? Tahimik ko mga ka-update Nagmamasid daw ho sila tulad ng sinabi ni Kiko Matching. these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Parating pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar, ayun. Yun ang ating unprogrammed. Kumbaga, nagkaroon ka ng extra income. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it does not exist yet. That's the best way Wala. to put it. It does not Tama. exist. Correct. Wala pang datong. Wala pang Yeah, savings. Yun, just in case makachamba tayo. Ayun, parang ganun. Kaso ngayon, ang nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that. Dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ililipat mo lang yun Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting
magiging magic lang yan. Oo. The same has to do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort under the DTI. May utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get the following incentives. So nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. So are you saying this is just for show? These are token vetoes? Well, I'm just saying that there are no veto at all. Nothing was vetoed among the pork giniling. Kompleto yung giniling natin. Andyan pa rin yung farm-to-market program, the completely untested school building program, which as you know, in the past, talaga naman 22 classrooms lang sa isang taon. Bakit ka Under the mag-engineer yan? DPWH. Tapos bibigyan mo ng 85 billion. Nagulat naman ako. Sabi ko nga, hindi ba dapat i-pilot muna yan? Tapos pag tinignan mo yung listahan ng mga, hindi ko naman minamaliit, pag tinignan mo yung listahan ng mga NGO at yung iba pa, parang yung iba affiliated sa politiko, wala naman experience sa pagpapatayo ng anuman school building. Nakaka-nervyos dapat i-pilot muna. Sa akin lang Okay. Now, Senator Marcos, you actually sat at the BICAM and you were quite active at the BICAM. So, isa-isahin natin, because inisa-isa po ninyo itong soft pork na nagsitaasan po siya. I want to read it for the audience. This is what has been described as bloated aid. Yung AIC, 63.9 billion pesos na. Ang MAIF, ito ang Medical Assistance Fund, 51.6 billion pesos na. Ang tupad is 22.4 billion pesos na. During the BICAM, what made it very difficult for you and other senators to lower, I think, the amount of these soft pork projects? Sino po ang hindi pumayag? sabihin ko ang totoo, parang mag-isa lang ako doon. Ang Okay. totoo, Bongo came to join us for the minority. After a while, ayaw na niya. Nag-give up na siya. Unang-una, puyat na kami. And secondly, we're clearly outvoted. There was a real effort on the part of both Congresswoman Swansing and Senator Gatchalian to make it transparent, to put it online, to have live streaming, etc. Pero ang totoo, kung nanood kayo, di ba napakahaba ng mga suspension, postponement, bulungan, papatayin muna yung live stream, ang tagal-tagal. At walang katapusan yung pagte-telephone. Ang daming tumatawag. Orders from on high ba yun? And we were always aghast when they came back. There was already some kind of an agreement. And as much as I was jumping up and down, protesting, that we don't need all this repeat. For example, napaka-redundant ng presidential assistance to farmers, 10 billion. It came out of nowhere. Sumulpot lang yan sa BICAM. Huwag nilang sasabihin walang insertion sa BICAM. Dahil wala talaga yan sa original budget. Ang usapan namin, yung AIX na lang, yun ang talagang tutulong. Whether disaster, agricultural, at iba pa. Bakit meron na naman bago? Nagdoble-doble na, magiging magulo. At anong listahan na naman ang ibibigay dyan? Kapag agricultural, rice farmer lang ba yan sa RSBS? O paano yung fisher folk na mas mahirap pa? Magulo. And then they added pa, eto nga, yung AIX na sa BICAM, naging 64 billion from a tumaas. 27. Tumaas. Yeah. Oo, tumaas. More than double. Kaya, 250% nagulat ako. Sabi ko, ako ang promotor ng AIX kasi malaking tulong. Pero, eto na naman tayo. Saan na naman mapupunta yan? Kasi nagamit yan sa politika. Kaya napipilitan ka tuloy to become very malicious because it was used in the last election. Is it going to be used once again in the coming elections as well as the impeachment? Okay, so are you seeing this way? Senator Marcos, are you seeing this as a concession being made by President Marcos Jr. for legislators in the lower house? Are you seeing this as a concession? Well, given the extraordinary, humongous amounts
we are compelled to think twice. Bakit kaya? Samantalang ang direly needed natin ang mga infrastruktura, yung subway na yan, yung mga Yeah. tren, yung ating ports, ang airports, all the things we need for tourism and trade, all of that is not being put in place. In fact, we are gouging our government corporations, ang PDIC, ayan na, yung PhilHealth, GSIS, SSS, nako talaga naman yung Land Bank at DBP na nanagilid na sa flood control loans. Lahat yan, we are gouging with their, anong sinasabi nila, malalaking reserve. Paano ba to? Now, you also actually lobbied that instead of increasing the amounts on these new aid programs, to actually increase the 4Ps, diba? Ang 4Ps, which is an existing program, you actually lobbied to expand it. Pero it seems ang 4Ps, tama po ba, bumaba ang amount at hindi tumaas? Yes, kinaltasan last year ang 4Ps. Ako may hawak noon. 50 billion. Talaga naman, dead or alive. Inaasahan niya ng 11 million, 11 million recipients. So it was a real stranglehold for many, many families. They couldn't move forward. This year, binawasan, kaya medyo tragic na talaga. Samantalang, if you think about it, unlike AIX, unlike TUPAD, unlike all these other projects, this is a very clear listing, a well-established listing from decades past. And it's already in the law, like the PhilHealth, which was more or less embezzled and compelled by the Supreme Court to be restored. The 4Ps has a charter. It has a law. You're supposed to obey that. You can't mess with our funds. Oo. So ano nangyari sa 4Ps? Tanong ko lang po, for 2026. Senator Marcos, did you see the budget of 4Ps? Yes, nandun sa Office of the Secretary ang pagkaalam ko. Oo. At bumaba, Pero nag-50 billion lang po ba ang 4Ps ngayon? Parang ganun nga dahil yun nga, binagsak lahat sa AIX, na yung AIX naging 64 billion. Nagtataka ako, bakit yung AIX 64 billion na wala ng parameters yan? Okay. Now, the president, in his press conference after signing the budget, said that he will not allow politicians to distribute aid, right? Or for aid to be passed through politicians. Do you think that is possible at this point? What do you think was the president envisioning to the reality talaga of TUPAD, MAIF, and AIX in the budget? Yung katotohanan lang, posible ba talaga na hindi gamitin yon ng local politician for patronage politics? Posible ba yon? Actually, kami nag-draft nag-umpisa kay Senator Ping, nag-draft na hindi makikialam. Kasi di ba bawal na yan sa DAP ruling ng Supreme Court, bawal makialam. Pag nasa budget na, it's the executive that implements and executes the budget. Hindi dapat nakikialam ang legislator. So we attempted to draft a provision and it exists there as a special provision. But if you examine it, it simply prohibits the involvement and the presence of the politicians at the distribution. Pero malay naman natin sa mga recommendation, mga bulong-bulong, mga telepono. So technically, the politician can have a list of names. Pwede yon. Yes. The politician can have a list of names. Ibigay yon. Ang mga taong ito, gusto ko bigyan ng AIX, TUPAD, etc. Pwede maggaling pa rin sa politiko. O syempre, ang nervous lang ng social welfare officer, ang takot lang noon, hindi syempre susunod yun, senador yun, siya sasabihin niya, naglagay niya na, mamaya, kaltasin ko yan, o paano ba yan? Tapos, ang drama, hindi ka a-appear doon sa distribution. Alam naman natin, appear na lang yun, pwede naman sa kabilang kanto, pwede naman magpakain sa kabila, mag-birthday, alam na natin yun. Hindi naman tayo nagmamaang-maangan dito. All right. Now, I want to move on to the DPWH budget. The president has been proud to say, of course, that there is no flood control in the 2026 budget. But the PCIJ came out with a report that said pork actually accounts for 2/3 of the proposed 2026 DPWH budget.
2/3 of the DPWH budget they claim is actually pork. Okay, pag-usapan natin kasi bumaba actually ang DPWH budget. But is this a better budget? Is this a more functional budget for the DPWH? I'm not aware of the PCIJ report that you're referring Okay, to. There are quite yeah. a few, ano. Pero sa akin, nung umpisa, di ba kinaltasan ng 255 billion ang DPWH. Nung umpisa, ayun ang marching order. At ang matinding sinabi, tanggalin lahat ng flood control and also halve all the unit costs of materials and quantities. So, ang nangyari, we took out the 255 billion, but Secretary Dizon Yeah. changed his mind. Ano ba yun? And clearly, first of all, I'm not against flood control. I am against Corakot flood control. Yan talaga hindi pwede. Because Pero we need- yes, because we need we flood need it. control. Yeah. Pero yung matinong flood control, katulad nga nung foreign assisted na pumping Yeah. station ng Metro Manila, konting ulan bimabaha na sa Metro Manila. Alam naman natin yun. So, why are we banning all that? That's madness. Ang dapat i-ban at i-prosecute yung mga nangurakot. Ikalawa, itong sinabi kasi ni Secretary Dizon na lahat ng DPWH ay corrupt at siya daw ay makakapaghati ng lahat ng unit cost. Napakamot ako ng ulo because we all know that prices are rising hugely and quickly. And where this halving, for example, of steel, of cement, all the materials necessary is curious. Siyempre may overpriced, may overdesign para i-justify yung mga kickback. But having said that, 50% across the board is huge, particularly, for example, for bridges. Yung Yeah, mga tulay yeah. natin, syempre, puro bakal yan. Paano matititipirin yan? Ang takot mo lang. So, how would you describe it now? Because I know you haven't seen this particular report, but the PCIJ claims that 400 billion pesos of the total DPWH budget is in what they describe as allocables. Kumbaga, nakapork siya, proponents are legislators suggesting certain projects in their districts. Yes, that's correct. Eto nga, ang problema dyan, there's something called the NEP, the original budget submitted Yeah. by the President, where he states all his flagship, landmark, important, big projects, very frequently with foreign grants, foreign loans, and Yeah. other commitments. Parating may ganun, yung President's budget, yung NEP. Pagkatapos nun, eto na, magbibigayan na kami ng request, which is okay, kasi talaga naman yan ang trabaho mo as a district representative. Okay. You're supposed to collate everyone's request. Lahat naman nagre-request. Mayor, governor, congressman. Ako, ang dami-daming request sa akin. Dahil akala ako yung kapatid at malakas. Hindi lang nila alam ako yung kontrabida. Kaya eto nga. Marami kaming request. Ine-endorse lang namin sa Public Works. Bahala na sila mag-decide. Ang problema, nagiging pag-aari ng distrito ang mga project na iba. Eto ang hindi tama. Kung bakit nagiging pag-aari at nagiging allocable. Yeah. Yung allocable, yung dinagdag nila. Yung president budget, ginagawa na rin nilang allocable. Ibig sabihin, kaya nilang tirahin at hihingi ng komisyon, pagkatapos pipiliin yung contractor, tapos kung ano-anong gagawin sa implementation sa mga barangay na type nila. Ayan nga mga update, ay akala ng iba naman porket magkapatid ho sila ni Bangag, dikit na dikit ho sila. Ayan tulad nga ng sinabi niya, pinagmumukha niya pang kontrabida yung sarili niya sa ginagawang kabalbalan ho ng kapatid niyang Bangag mga kabit sa sobrang gamit ng Coca-Cola. Tignan niyo ho nangyari sa ating bansa. Pabagsak ho tayo ng pabagsak. Kaya mga kabit, kung meron ho kayo naging komento, reaction dito sa ating tinalakay, pag-usapan ho natin sa comment section, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.